at galit, no? Yung mga tunay na anak ni Duterte, sina Sara, sina Baste, nagkaroon sila ng galit, no? Dito kay Bongo, maging si Sara. Dahil yan sa pagpapakita ni Duterte na paborito niya si Bongo na kanyang kanang kamay. Yan po yun, no? So nakita po natin yan mga kaibigan, no? Noong 2021 election, kung inyong maaalala, nakita po natin yan, yung pag-aaway ng mag-ama ng dahil kay Bongo. No? Nakita po natin yan. Ito po si Sara Duterte ay pinipilit na tumakbo sa PDP laban para magpresidente. Pero ayaw niyang tumakbo dahil nandyan si Bongo. Ibang ang gusto ng PDP laban noon, si VP Sara ang presidente, si Bongo naman ang vice-presidente. Pero hindi talaga siya, ayaw talaga niya kasi galit po talaga, no? Galit po talaga si Sara Duterte kay Bongo, no? So ayaw niya at malaki ang kanilang tampo sa kanilang tatay. Kita po natin yan mga kaibigan. At sa mga ilang mga balita noon na eto palang mag-aama, itong si Sara, sina Baste, sina Pulong, hindi pala nila nakakausap at nalalapitan ang kanilang tatay ng basta-basta. Kailangan pang dumaan lahat kay Bongo. So in short mga kaibigan, kung titingnan natin yung relasyon ni Duterte kay Bongo, guys, sobrang napakalapit nila. Mas mahigit pa sa tatay ang pagturing ni Duterte kay Bongo. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon ay hindi man lang makita ang anino ni Bongo sa The Hague? Kung talagang siya ay itinuring na tatay, no? Kung talagang itinuring niyang tatay itong si Duterte, at kung si Duterte ay talagang tinuring siyang anak, na sobra-sobrang kanilang bonding noong presidente pa si Duterte at nung mayor pa ng Davao si Duterte, bakit anino man lang ni Bongo ay hindi makita sa The Hague? Ganyan ba ang pagmamahal? Kung talagang mahal ni Bongo si Duterte, bakit hindi man lang niya ito sinilip sa The Hague? Yan ba ang pagmamahal? Di ba kung mahal mo ang isang tao, ay magkukumahog ka na pumunta at dalawin siya para nang sa ganun ay makita mo ng personal ang kanyang kalagayan. Lalo na at maraming mga balita na kesyo siya daw ay payat na ngayon, kesyo ganito daw. Di ba dapat ay nagkukumahog si Bongo para makita niya si Duterte? Pero bakit tila hindi yata niya pinapansin si Duterte? At bakit tila hindi siya nagpapakita doon sa The Hague? So yun mga kaibigan, eto. Bakit bang galit itong si Sara dito kay Bongo? May mga balita mga kaibigan na si Bongo ang nagpakilala kay Hanilet, kay Duterte. May mga ganyang balita na si Bongo ang naging parang tulay para kay Hanilet at kay Duterte. Kaya daw, no, ganyan ang galit nitong si VP Sara kay Bongo. So kita natin yan mga kaibigan, kahit hindi na kailangang i-memorize yan, kitang-kita natin yan sa lahat ng kanilang mga kilos, mga galaw. Tingnan natin itong isang post, no, ni Otto Jorel. Okay. Bongo is more comfortable with Hanilet than Zimmerman. That is why Sara Pulong Imbaste hated Bongo in a subtle way. The children has no choice but to abide with Papa Digong that Bongo is the tunay na alila ng kanilang ama. A couple of months back, in the Maisog Rally in Pampanga, minura ni Baste si Bongo. Bongo, kumpare kita pero isa kang traidor. It started way back in 2021 when Sara is leading in a survey for president, but Digong pushed Bongo to run for president and he as VP. It did not materialize since there was a heated argument between Sara and Digong.
In the end, Digong, who could not control Sara, succumbs to the wishes of her daughter. Digong asked Bongo to withdraw as president candidate and he as VP. GMA advised Sara that she still lacks a making of a president and has to be BBM first. Hence, the unity team was born in a forced wedlock. The rest was their history. So Digong could have supported the winning choice, that is Sara, but the infighting and the siblings with Bongo and Hanilet did not allow to happen. And away-away sila mga kaibigan. Noon pa yan sila nag-aaway-away, no? Itong pamilyang to. Kasi nga, dahil nga may mga nagsasabi, si Bongo daw yung pumapagitna lagi. Hindi makaporma yung mga magkakapatid na Sara. Hindi sila makaporma kasi pumapagitna lagi si Bongo at si Bongo daw ang palaging nagpipigil, no? May mga ganyang may mga ganyang balita since 2021 pa, no? Na kapag gustong kausapin ni VP Sara si Duterte ay kailangan pa daw usap, no, kay Bongo at kailangan pa daw magpa-schedule kasi hindi daw pwedeng porke anak pupunta o kakausapin, hindi daw pwede, kailangan daw magpa-schedule. So ganyan po, kaya ganyan po yung kanilang alitan, no? Grabe po. So eto na mga kaibigan, kitang-kita na natin, no, na si Bongo ay wala. Wala, hindi man lang niya chinek si Duterte sa The Hague. So ano yan? Ano yan mga kaibigan? Bakit ganun? Malapit siya kay Duterte, di ba? So bakit ganun? Bakit wala siya sa tabi ni Duterte? Hanggang ngayon, mga kaibigan, March 11, nung si Duterte ay dinala sa The Hague, March 11, ano na ngayon? March, April, May, June, July, August. Mag-August na, mag-August 11 na, mga kaibigan. So, 5 buwan, natiis ni Bongo na hindi man lang bisitahin si Duterte sa The Hague. Ano yun mga kaibigan, no? So, kung talagang siya ay malapit, no, kay Duterte at itinuturing niya itong ama, bakit wala siya at hindi niya pinupuntahan man lang si Duterte? Diba? So, ano pa mga kaibigan? Ito, Sara is blocking him, no? Sabi dito, Sara is blocking him. Now, Sara controls all access to PRRD through Attorney Kaufman, who are managing all ICC-related movements. So, yan mga kaibigan, no? Nakikita natin ngayon sa social media, ang daming post, mga reklamo, no? Reklamo ni Hanilet, hindi nga daw siya, matagal na daw siyang nire-red flag, hindi daw siya pinapapunta, no? Hindi na siya pinapakausap. Guys, sino ang may power ngayon? Ang power ngayon wala na kay Hanilet, na kay VP Sara. Dahil si VP Sara ang umaasikaso ng kaso ni Duterte. Si VP Sara ang nag-arrange ng lahat ng mga abogado ni Duterte at si VP Sara din ang nagbibigay ng instructions dito kay Kaufman. Diba? Kaya si Kaufman, malakas ang loob na i-barred o sabihin dyan kina Hanilet na ay hindi kayo pwedeng dumalaw. Kasi may instruction yan ni VP Sara Duterte. Hindi naman yan basta-basta mag-i-instruct na, uy, hindi ka pwedeng dumalaw, alam naman yan na partner yan ni Duterte ng mahabang panahon, di ba? Makes sense mga kaibigan. Hindi yan gagawin ni Kaufman kung walang sinabi or walang instruction sa kanya si Sara. So kitang-kita natin ngayon mga kaibigan dito, mukhang merong revenge na nangyayari. Mukhang eto na ba yung revenge na ilang panahon mga kaibigan, no? Ilang taon din sila, itong magkakapatid na mga Duterte, na mukhang out of place sila sa pamilya, no? Kasi si Digong ay nandoon kay Hanilet, kay Kiki. At ang mga close nila, sina Bongo.
So ngayon na si Duterte ay nasa dahig, out of place naman ngayon etong sina Hanilet at sina Bongo. Sila naman ngayon, bumaliktad mga kaibigan, bumaliktad yung sitwasyon. Sila naman ngayon ang hindi na makakalapit kay Duterte. So bumaliktad po, yung mga nangyari noon kina VP Sara Duterte ay nangyayari naman ngayon kina Hanilet at kina Bongo, 'no? So, kaya mga kaibigan 'no, pinapadaan lang po 'no ni VP Sara Duterte kay Attorney Kaufman ang lahat. Yan po ang, kumakalat ngayon na mga balita kaya malakas ang loob ni Kaufman na sabihan 'no itong sina Hanilet na hindi na sila puwedeng, pumasok at, kausapin itong si, Duterte 'no, okey. So yan, kung makikita natin mga kaibigan 'no, matagal na silang nag-aaway. Noong, 2022 naman, ayaw ni Sara na tumakbo 'no with Bongo. Noong 2021 yan 'no, nung, panahon ng kampanyahan. Ayaw tumakbo ni Sara na kasama si Bongo, yun. Matatandaan natin nun mga kaibigan na, umiyak pa si Bongo, 'di ba? Umiyak si Bongo sa harap ni ano, ni PRRD at sabi pa nga ni PRRD, "Bong, bakit ka iiyak? Meron diyan may ano pa diyan oh, ah, bakante ang presidente, magpresidente ka, huwag ka iiyak." 'Di ba? Natatandaan niyo 2021, hindi pa 'yan. Bukod dun, umiyak pa talaga sa publiko. Umiyak pa talaga sa publiko si Bongo doon sa kanyang speech habang nandoon siya sa isang malasakit center, 'no? Umiyak siya at sabi niya, kasi daw naka-ready na siya na eto magva-vice president siya pagkatapos biglang ganito yung nangyari. So umiyak talaga siya, 'no? At yun nga, pinapatahan siya ni Duterte at sinabihan siya na, "Huwag kang umiyak. Nandiyan oh, yung puwesto bakante, presidente. Magpresidente ka." 'Di ba? Yan po yan mga kaibigan 'no. Kaya ngayon mga kaibigan, kitang-kita natin na divided na po ang kampo ng mga Duterte. Paksyon ni VP Sara at, eto po yung paksyon nina Bongo, 'no? Pagdating naman po sa, nanay ni na VP Sara Duterte, wala namang pakialam yun kay ano, kay Duterte, 'di ba sabi nga niya, wala daw siyang pakialam kay Duterte. Magmula nung iniwanan niya si Duterte dahil nabwisit siya dahil sa sobrang pagkababaero, magmula nung iniwanan niya, wala na siyang pakialam kay Duterte. So makita niyo, may isang statement, walang nilalabas yung nanay ni Sara kasi nga wala talaga siyang pakialam. Makawala man si Duterte, mabulok man siya dun sa kulungan, wala siyang pakialam totally 'no, kay Duterte. Ganyan po kasaklap. Hindi na po sila mag-asawa, annulled na po sila matagal na 'no. So, ito pa, so yan nga po, nag-aaway-away na sila. So, kasi ito si Bongo 'no, itong si Bongo remained loyal to Hanilet, not Sara. Ang totoo, yan si Bongo at saka si Inday ay hindi talaga yan sila magiging okey dahil iba po ang side nila. Si Bongo kay Hanilet at eto namang si Sara, siyempre galit na galit siya dahil nga sa nangyari 'no. Dahil si Bongo daw, nababalita na si Bongo daw ang naging dahilan para, itong si Hanilet at si Duterte ay maging gano'n. Dahil daw yan kay Bongo. Si Bongo daw ang, lumabas na tulay 'no. So, mga kaibigan 'no, tignan natin yung ano. Okey. So mga kaibigan 'no, ito na, ang problema niyan. Etong si Bongo mga kaibigan at saka, si VP Sara, natitiyak ko mga kaibigan 'no, magkakaroon na naman ng clash yung dalawang yan pagdating ng 2028.
Tignan niyo, si Bongo ang naging #1 senator, 'no? Nitong 2025 naging #1 senator siya. Tapos si VP Sara Duterte, merong ambisyon na maging pangulo ng Pilipinas. O ngayon ito na, kung titignan natin, mga kaibigan, between Bongo at saka si Sara Duterte, kapag yan sila ay naglaban sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas, halimbawa silang dalawa lang, yung sila lang dalawa talaga, walang ibang lalaban, halimbawa silang dalawa lang. Sa tingin niyo pipiliin ng tao si Sara? Hindi. Mas pipiliin ng tao si Bongo. Pagtiyatiyagaan ng tao si Bongo para lang hindi manalo si Sara. Yan po yun mga kaibigan ang mangyari diyan, 'no? Kapag naglaban ang dalawa, makikita niyo mas mananalo pa si Bongo kaysa kay Sara. Dahil at least mga kaibigan si Bongo makikita mo, mahinahon magsalita. Hindi nagbabanta na magpapatsugi. Gayong nasa loob ang kanyang kulo. Mga kaibigan, nasi-sense ko yan, nasa loob ang kulo niya. No? Pero at least, hindi siya ganoon ka-brutal na nakala mo ay walang pinag-aralan na katulad ni Bibi Sara. Kaya pag naglaban ang dalawang yan, natitiyak ko sa inyo, mas pipiliin pa ng tao si Bongo. Dahil kahit papaano mga kaibigan, si Bongo ngayon ay may ginagawa. Samantalang si Bibi Sara ay nandoon. Halos kalahating buwan na namamasyal at nag-world tour at naninira sa ating gobyerno at naninira sa Pilipinas. Sabi nga niya, di ba? Nakapunta na daw siya, pumunta daw sila sa The Hague, pumunta sila sa Qatar, pumunta sila sa Australia, pumunta sila sa ibang bansa, pati sa South Korea, sabi pa niya, sa lahat ng bansang napuntahan ko, wala sa kalingkingan ang Pilipinas. My God! Sa lahat daw ng bansang napuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. At ano pang sabi niya? Kasi wala daw ni isa ang nagsabi na, "Uy, ibangon natin ang Pilipinas." Oh. So sa sinabi niya, para na rin niyang inamin niya na ang tatay niya ay walang malasakit sa bansa at ang tatay niya ay hindi man lang ibinangon ang Pilipinas. Kasi yung tatay niya, natapos na 6 na taon eh. Si PBBM may 3 taon pa. So kung meron mang mga pagkukulang si PBBM sa 3 taon na nagdaan, maari niya itong bawiin at maari niyang ipa-improve sa 3 taon na natitira. May pag-asa pa, ibig sabihin. Samantalang si Duterte, tapos na yung 6 na taon niya. Kitang-kita na natin ang resulta. Wala. Bagsak ang Pilipinas. Baon tayo sa utang. 13 trillion ang iniwan ni Duterte. Nag-iwan pa ng 30,000 na EJK. Nag-iwan pa ng mga pogo, kabi-kabila ng mga high crimes, torturing, murdering